Nay, konting tiis na lang po. Makakaalis na din po ako ng bansa. May papagamot na kita ng tuluyan. Sa ngayon po mga gamot lamang ang kaya ko pong bilhin. Pero hindi ko pa po kayang ipadialysis kayo, Nay. Anak, huwag mo akong alalahanin. May sarili ka ring buhay. Gusto kong mag-ipon ka para sa sarili mo, anak. Nay, tayo na lang pong dalawang magkasama eh. Maagang nawala sa atin si tatay. Kaya akong nag-iisa niyong anak ang bahala sa inyo. Mahal na mahal ko kayo, Nay, ah. Kaya kapit lang. Sabay yakap sa kanyang ina. Hindi ka nga dito, anak. Ikaw talaga. Okay na ako na magkasama tayo dito. Kahit mahirap. At least, magkasama tayo. Nay, mas maipapagamot ko kayo kapag natuloy ang pagpunta ko sa Taiwan. Naku anak, hayaan mo at magpapagaling ako mabuti. Kumain na nga tayo anak, nagugutom na ako. Ani Aling Paz, na nanay niya. Sige po Nay, tamang-tama naman at kanina pa ako nakaluto. Ang paborito niyong sinigang na bangus. Sagot ni Trisha. Masayang kumain ng mag-ina ng mga oras na yun at naghahalpakan pa sila dahil sa masarap na luto ni Trisha. Anak, dalasan mo pa nga ang pagluluto at mukhang lumalakas na ako. Biro ni Aling Paz. Abay, oo naman po Nay. Habang nandito pa ako sa tabi niyo, ako pong bahala. Sagot ni Trisha. Ang maliit na tindahan ng nanay niya ang bumubuhay sa kanilang mag-ina. At nang magkasakit na ang kanyang nanay, ay si Trisha na ang siyang nagpatuloy ng negosyo. Masipag at mapagmahal na anak si Trisha, kaya talagang gagawin niya ang lahat ng kanyang kaya para sa kanyang ina. Gayon din naman ang pagmamahal ng kanyang nanay sa kanya. High school lamang natapos ni Trisha dahil nang magkokolehiyo na siya, ay bedridden na ang kanyang nanay. At hindi na kayang suportahan ang kanyang pagkokolehiyo dahil sa mahal ng mga bilihin at lalo na ng mga gamot na kailangang bilhin at inumin. Isang araw, dumalaw ang kanilang mga kamag-anak sa nanay niya. O kayo po pala, tita, minsan, pasok po. Bati ni Trisha sa mga ito. Nasaan ang nanay mo? Tanong ng mga ito. Nasa kwarto po, tita. Sagot ni Trisha. Kamusta ka naman, Paz? May dinaanan kami dyan eh. Kaya dumaan na rin kami dito sa'yo. May dala nga pala kaming mga pasalubong. Bati ng tita niya sa nanay niya. Aba, maraming salamat. Nag-abala pa kayo. Kasama mo rin pala ang pamangkin ko. Kumusta na kayo? Eto po, nasa second year college na po ako. Sagot naman ng pamangkin ni Pal. Naku, mabuti ka pa. Ang pinsan niyong si Trisha, hindi nakakapagkolehiyo eh. At eto nga, ako'y nagkasakit. Lumapit naman si Trisha sa kanyang nanay. Nay, okay lang po. Kayo talaga. Singit naman ni Trisha. Naku, mabutit andito si Trisha at naalagaan ka. Oh, eto konting pandagdag sa tindahan niyo, Trisha. Sabay abot ng 3,000 kay Trisha. Naku, maraming salamat po, tita. Marami-rami din po ang maidadagdag ko sa tindahan ko. Masayang pasasalamat naman ni Trisha sa tita niya. Naku, wala yun. Noong nandito pa si kuya, ang papa mo, siya ang sumusuporta sa aming magkakapatid. Kaya't utang na loob namin kay papa mo noon na nakapag-aral kami. Sagot naman ang kanyang tita. Ngumiti na lamang si Trisha at nagpasalamat dito. O paano? Mauna na kami, Paz. At nagbiyahe lamang kami. Baka gabihin na kami. Magpagaling ka. Paalam ng tita niya. Oo, maraming salamat. Kami naman ang dadalaw sa inyo sa susunod. Sagot naman ni Pal. Inihatid na ni Trisha sa labasan ang kanyang tiyahin at mga pinsan niya upang maisakay sa tricycle papuntang terminal ng bus. Kaagad namang nakasakay ng sasakyan ng mga ito at saka pumasok sa loob ng bahay si Trisha. O anak, nakasakay na ba ang tiyahin mo? Opo, Nay, nakasakay na po. Nay, okay lang po ba na mamili ako ng pandagdag sa mga paninda natin? Oo naman anak,
Matutulog muna ako. Isara mo muna ang tindahan. Sagot naman ng nanay niya. Kaagad na nagbihis ng pantalon at maluwag na t-shirt si Trisha at nagtungo sa palengke. Marami naman ang kanyang napamili, kaya tuwang-tuwa talaga siya dahil marami-rami rin ang mailalaman niya sa kanyang tindahan. Habang pauwi naman si Trisha sa kanilang bahay, naabutan niya ang nanay niya na nakahandusay sa ibaba ng higaan nito. Nay! Nay! Nay, ano pong nangyari sa inyo? Nay! Gumising po kayo, Nay! Tulong! Tulong mga kapitbahay! Tulungan niyo kami! Sigaw naman ni Trisha at kaagad namang rumisponde ang katabing bahay nila. Naisakay naman nila agad sa tricycle ang nanay niya at nadala sa malapit na ospital. Hindi matigil sa paglalakad pabalik-balik si Trisha sa paghihintay na lumabas ang doktor na tumingin sa nanay niya. Lord, iligtas niyo po ang nanay ko. Kayo na po ang bahala. Bulong naman niya sa sarili habang naglalakad ng pabalik-balik. Makalipas ang ilang sandali, ay lumabas na mula sa emergency room ang doktor. Dok, kumusta na po ang nanay ko? Kaagad naman niyang tanong. Iha, tatapatin na kita. Sa kalagayan ng nanay mo, kinakailangan na siyang maoperahan sa lalong madaling panahon at kailangan na rin siyang maipadialysis upang mas mapabuti ang kanyang kalagayan. Mas lumala kasi yung kalagayan niya ngayon kumpara noong nakaraang buwan. Mukhang hindi tumatalab sa kanya ang mga gamot na inireseta ko sa iyo noong huli. Kailangan mo nang humanap ng pera sa lalong madaling panahon. Paliwanag naman sa kanya ng doktor. Salamat po, Dok. Kaagad na nagpasalamat at saka pumasok sa kwarto ng nanay niya. Umiiyak na lumapit sa kama si Trisha habang nagsasabi, Nay, kapit lang po Hayaan niyo po. Gagawa po ako ng paraan para maoperahan at dialysis na po kayo sa lalong madaling panahon. Ako pong bahala, Nay. Bulong niya sa tabi ng kanyang nanay na wala pang malay. Nang magising ito, ay nakita siya nitong umiiyak. O anak, bakit ka umiiyak? Tanong nito. Wala po, Nay. Kinabahan lang po ako sa inyo kanina. Kayo talaga, pinag-aalala niyo po ako. Sagot ni Trisha. Anak, pasensya ka na ha. Tipid na sagot ng nanay. Nay, itutuloy ko na po yung trabaho sa Taiwan. Kinontak po ako ng kaibigan ko. Kaya makakaalis na po ako. Doon po muna kayo kila Tita Nay. At habang nandun po ako sa Taiwan, magpapagaling lang po kayo. Huwag po niyong isipin ang gastos, Nay. Lagi niyo pong tatandaan na mahal ko po kayo. Kayo lang ang pinaka-best nanay para sa akin. Sabay yakap sa nanay niya. Kinabukasan naman ay na-discharge na ito ng ospital. Kaya't kaagad na rin silang nakauwi ng bahay. Tinawagan na rin ni Trisha ang kanilang kamag-anak para ibalita ang kalagayan ng nanay niya. Tita, galing po kami ng ospital ni nanay kanina. Isinugod ko po siya kahapon nang madatnang wala siyang malay. Ayon po sa doktor, mas lalo pong lumala ang kondisyon niya at kailangan pong maoperahan sa lalong madaling panahon. Kaya po, ipapaalam ko rin po sana kung pwede pong dyan muna si nanay. Tatanggapin ko na po kasi yung trabaho sa Taiwan para makapagpa-opera na rin po agad si nanay. Saad niya sa tawag. O sige, walang problema. Basta't magpadala ka kaagad ng pera para sa nanay mo ha. Kami nang bahala. Ihatid mo na dito si Paz. Sagot naman ng tita niya. Inihanda na ni Trisha ang gamit ng nanay niya at saka bumiyahe papunta sa lugar ng kanyang tita. Dahil gusto rin niyang makaalis ng maaga. Maiyak-iyak naman ang mag-ina dahil magkakahiwalay sila sa unang pagkakataon. Ni hindi na nga lumingon si Trisha nang iwan niya ang nanay niya sa kanyang tita. Kinabukasan, ay nakatakda namang lumipad papuntang Taiwan si Trisha bilang isang factory worker. Pagdating doon,
Beshi, buti nakarating ka na. Tamang-tama. At kaka-endo lang ng mga iba. Kaya pasok ka na talaga. Bukas, magpunta ka na sa office para makapagsimula ka na kagad. Pati naman ang kanyang kaibigan doon. Salamat, Beshi talaga. Kailangan na kailangan ko rin ng pera ngayon para kay nanay. Hindi naman nagtagal at nakapagsimula na kaagad si Trisha sa trabaho. Sa unang sahod niya sa unang buwan, ay tumataginting 46,000 ang ipinadala niya kaagad sa tiya niya. Hello tita, nagpadala na po ako. Natanggap niyo na po ba? Tanong niya. Oo Trisha, nakuha ko na. Ito at ibinili ko na muna ng gamot ng nanay mo at mga masusustansyang pagkain. Sagot naman ito. Okay po. Pwede ko po bang makausap si nanay? Nako, kakatulog lang Ning. Sagot ng tita niya. Sige po. Sa susunod na lang po ulit. Lumipas pa ang 6 na buwan, ay patuloy na nagpapadala at nag-iipon din si Trisha upang makauwi ng Pilipinas at maipa-opera na ang nanay niya. Isang araw, tumawag pa ang tita niya. Ano Trisha? Wala ka bang padala? Paano ng pagkain ng nanay mo? Tsaka naiihi na to sa kama. Kaya araw-araw naglalaba kami ng kobre kama dito. Sumbat pa nito sa tawag. Ganun po ba? Pasensya ka na tita. Opo, magpapadala po ako. Madali lang po at sarado po kahapon. Sagot niya. O sige, hihintayin ko ngayong araw ha. Sabay baba ng tawag at hindi man lang nangamusta ito. Lumipas ang ilang buwan at ni isang beses ay hindi man lamang niya nakausap ang nanay niya. Hindi naman siya nag-iisip ng masama dahil nga tita naman niyang nag-aalaga dito at malaki-laki na rin ang naipon niya. Sapat upang makapagbakasyon siya ng isang buwan at susurpresahin niya ang nanay niya sa kanyang pag-uwi sa Pilipinas. Maraming ibinalot na balikbayan box si Trisha, pasalubong na rin niya sa mga pinsan niya. Masayang-masaya si Trisha dahil masusurpresa sigurado ang nanay niya. Mabilis na lumipas ang oras at nasa Pilipinas na nga si Trisha. Sakay ng taxi, patungo sa bahay ng tita niya. Pababa pa lamang ng taxi, ay nakita niya ang isang matanda. At ito ay ang nanay niya, na minamaltrato ng kanyang tiyahin at pinsan. Nay! Nay! Kayo po ba yan? Bakit ganyan po ang itsura niyo? Sobrang payat niyo na. At lalong hindi kayo makatayo ng maayos. Lumaki na rin po ang bukol niyo. Tanong ni Trisha sa nanay niya. Tita, ano to? Susurpresahin ko si nanay at pati kayo. Pero mukhang ako pa ang surpresa. Hindi ko alam na ganito palang ginagawa niyo sa nanay ko. Nasaan ang pinapadala ko? Akala ko ba? Mataba si nanay at nagpapalakas. Umiinom ng gatas at kumakain ng kanin. Pero hindi yun ang nadatnan ko. Mga bulaan kayo. Manggagamit. Iuwi ko na ang nanay ko. Pinera niyo lang ang lahat ng ipinadala ko. Grabe. Kadugo ko na kayo. Pero ito pala ang gawain niyo. Sumbat niya habang umiiyak. At kaagad na kinuha ang mga gamit ng nanay niya at umalis. Hindi naman sila pinigilan ng tita niya dahil na rin sa kahihiyan. Pagdating sa bahay nila, Nay, pasensya na po kayo. Iniwan ko po kayo kila tita. Akala ko po, inaalagaan nila kayo ng maayos. Buwanan din po ako nagpapadala ng pera. Kahit hindi ko akalain, Nay. Umiiyak na sabi niya. Anak, huwag ka nang umalis ha. Sagot ng nanay niya. Opo, Nay, hindi na po ako aalis. Meron na rin naman po akong naipon. Kaya't isasagawa na po natin ang operasyon niyo. Sagot niya. Nagyakapan ng mag-ina habang umiiyak. Nagluto kaagad si Trisha at sabay silang kumain. Ano Nay, na-miss niyo po ba ang luto ko? Oo anak, masarap talaga.
Ngayon lang ako nakakain ng mainit, anak. Madalas, bahaw at tira-tirang pagkain ang kinakain ko. Sabi ng tita mo, wala ka daw kasing padala eh. Naku, Nay, hindi totoo yun. Buwa na ng padala ko. Huwag kayong mag-alala, Nay. Nandito na ako. Kaya lahat ng gusto niyong kainin, sabihin niyo lang po. Ngumiti naman ang nanay niya bilang tugon. Simula noon, binlock na rin ni Tricia ang number ng tita niya. Ipinaschedule na rin niya ng operasyon ang nanay niya. Hindi naman nagtagal, ay nairaos ang operasyon at tanggal na ang bukol nito na nagpapahirap dito. Anak, salamat. Masayang sabi ni Paz. Wala pong anuman, Nay. Mahal na mahal ko po kayo. Lahat po ay gagawin ko para sa inyo, Nay. Binuksan muli ni Tricia ang kanilang maliit na tindahan at ginawa pa niyang grocery. Hindi lumaon, ay lumaki at umunlad ang kanilang negosyo. Sa ngayon, ay nakakatayo na ang nanay niya at naipagluluto na rin siya nito.